Welcome back dito sa channel natin. Isang nakakagulat na balita. Binabawi ng chairman ng San Miguel Corporation, Ramon Ang sinabi nito na hindi na itutuloy ang Pasig River Expressway project. Ayon pa nga sa latest update, hindi pa daw ito final at official dahil nga verbal lang ang pagkakasabi na hindi na itutuloy ang Pasig River Expressway. At pinag-aaralan na ngayon ng San Miguel Corporation na ituloy ang proyektong ito. So ayan guys, laban o bawi pala ang sinabi ni Chairman Ramon Ang ng San Miguel Corporation tungkol sa pagpapatigil sa Pasig River Expressway. Kinumpirma na rin ito ng TRB o Toll Regulatory Board na wala pa silang natatanggap na official na dokumento mula sa SMC na binabawi na ang proposal nila na magtayo ng Pasig River Expressway project. Nasa 81.5 billion pesos pala ang budget para sa proyektong yan. At malaki na ang ginastos ng San Miguel Corporation para sa dredging ng Pasig River bilang bahagi ng clean-up drive, pati na sa iba pa mga ilog na ipinangako noon ng San Miguel Corporation na gagawin nila ng libre ang paglilinis at paghuhukay sa Pasig River. May palugit pa pala na 6 months after nang sinabi ng San Miguel Corporation na hindi na itutuloy ang pagtatayo ng Pasig River Expressway para opisyal na bawiin ang proposal para sa pagpapatayo ng proyektong yan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, naging controversial nga ang Pasig River Expressway project. Marami nga ang tumututol sa proyektong ito noon dahil sa magiging epekto nito sa Pasig River. Kapag natuloy ang proyektong yan, dito yun magsisimula. Iko-connect dyan sa R10 mula sa Maynila, dadaan ang Pasig River, may haba na 19.37 km at madadaanan nito ang iba't ibang mga syudad sa Metro Manila katulad ng Mandaluyong, Makati, Pasig at kukonect ito sa C6 sa Taguig. Ngayon pa lang may imagine na natin kung merong expressway na dadaan dito. Shock na sobrang taas ng expressway dahil nga may mga ilang bridge na nakatayo dito sa Pasig River. At yung iba pa mga tulay ay mayroong mga arko. Ayon pa sa proposal ng San Miguel Corporation, ang Pasig River Expressway ay magkakaroon ng 6 lane, 3 lane sa magkabilang side. Magkakaroon daw ito ng pedestrian lane, bike lane at bus rapid transit o BRT. So ayun guys, dito pa lang sa Binondo Intramuros Bridge makikita nyo naman kung gaano nakataas ito. Tsak na mag-iiba din ang view dito sa Pasig River kapag meron ng expressway na dumadaan sa ibabaw ng mga tulay na ito. Yung Quezon Bridge sa may Quiapo, may arko din yun, pati na yung Ayala Bridge. Baka hindi rin payagan na idaan ang expressway sa Malacanang na nasa gilid lang ng Pasig River.
Sa ngayon, ayon pa sa San Miguel Corporation, patuloy pa nilang pinag-aaralan kung ano ang magiging magandang plano at disenyo ng Pasig River Expressway kung sakali man na matuloy ang proyektong yan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit maraming iba't ibang sektor na tumututol sa Pasig River Expressway Project, baka makaapekto ito sa posisyon ng Intramuros, isa sa mga historical na lugar dito sa ating bansa na isang World Heritage Site. Bukod pa yan sa pagtutol ng ilang mga environmentalist at mga local government units, dahil ang Pasig River Expressway ay hindi naman talaga yung kabuuan na 19 kilometers na nasa Pasig River ang ruta nito. Mahigit sa kalahati niyan ay papasok sa mga syudad at marami mga apektuhan ng mga residente na madidemolish ang kanilang mga bahay kapag nadaanan ng ruta. Isa pa sa dapat i-consider ng San Miguel Corporation kung itutuloy ba nila ang proyektong yan, ang Pasig River Urban Development Project na kamakailan lang ay nagsimula na nga at natapos na ang Phase 1. Ito ay ang pagtatayo ng Pasig River Esplanade, mga riverside park katulad nito, walkways, bike lanes, floating market, ferry stations at marami pang iba. Napakaganda na ng view dito sa Binondo Riverside area. Dito dadaan at magsisimula ang Pasig River Expressway na iko-connect doon sa may R10. At tiyak na matatakpan ang magandang view dito. Hindi rin naman yan papayagan na dito dadaan malapit sa Intramuros dahil nga ito ay isang protected na National Heritage Site. Sa ngayon, abangan pa natin ang magiging plano ng San Miguel Corporation sa mga susunod na buwan. Pero ang latest nga, nalaman natin na posible pang matuloy ang Pasig River Expressway at binabawi na nila ang pagkansela sa proyektong yan. Andito naman tayo ngayon sa Phase 1 ng Pasig River Esplanade Project. Ito ay bahagi ng mas malaking proyekto, ang Pasig River Urban Development. Napakaganda na nga dito, may mga halaman na itinanim, may fountain din na may mga pailaw sa gabi at may mga statue, may sitting areas pa dito sa kabila.
Layunin ng proyektong ito na ibalik ang ganda ng Pasig River at ito ay nagsisimula pa lang sa ngayon. So paano na kapag itinuloy ang Pasig River Expressway Project? Masasayang lang ang mga proyekto ng Pasig River Urban Development. Anyway, kung matutuloy man ang Pasig River Expressway Project, may mga advantage din naman na maidudulot ang proyektong yan. Magkakaroon na ng direct connection at magiging mas mabilis na ang pagbiyahe ng mga sasakyan mula sa Maynila papuntang Makati, Mandaluyong, San Juan, Pasig at Taguig. Yung mga produkto din na galing sa pier ay mas mabilis na rin na madadala sa destination dahil sa bagong expressway. Kung akong tatanungin bakit hindi lang kaya palitan at gawing mass transportation project ang proyektong yan, mas okay sana kung bagong railway line na lang ang ipalit. Sa ngayon patuloy pa na ginagawa ang Phase 2 ng Pasig River Esplanade Project doon sa kabila sa Intramuros. May isa pa palang project na natapos na dito sa Intramuros, ang paglalagay ng bagong brick-layered street. Puntahan natin maya-maya lang at napakaganda na dun. Tingnan nyo guys, mas lalong gumanda ang view dito sa Binondo Riverside kapag ganito na maganda yung panahon. Andito na tayo sa may Intramuros. Tingnan natin yung bagong brick-layered street. Napakaganda na pala dito sa Intramuros. Ano masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.